Ang sabi nila, ang lagkit ng dugong nag-uugnay sa magkamag-anak kailanman hindi matitinag. Ngunit paano kung ang ugnayan na yon ay lason na nananalaytay sa ugat mo? Nakikitira sa bahay ng kamag-anak si Kryza, ngunit madalas na pinaparamdam sa kanyang wala siyang puwang sa buhay ng mga ito. Palagi siyang pinagbibintangan sa mga nawawalang gamit nila. Dumarating pa sa puntong binubugbog siya ng kanyang tiyahin, na siyang naging dahilan din upang magbukas ang sumpang lumalason sa ugnayan ng pagiging magkadugo nila. May puwang pa kaya ang pagpapatawad o parehas silang lalamunin ng lason ng mga pagkakamali at galit? Ano pong nangyayari, tita? May hinahanap po ba kayo? Hinahanap namin ang ninakaw mong alahas kay Mommy. Alahas po? Wala naman po akong kinuha sa inyo. Kahit po halongkatin ninyo ang lahat ng gamit ko, wala po kayong makikita. Saan niyo po ba huling nilagay? Tutulungan ko na po kayong maghanap. Sus! Kunwari ka pang tutulungan ako, alam ko namang malikot yung kamay mo. Manang-mana ka talaga sa nanay mong magnanakaw. Hay, bakit ba kasi pumayag si Jojo na patirahin ka rito sa bahay Ayan, ang dami na tuloy naming gamit na nawawala. Sabi ko naman kasi sa'yo, Mommy, palayasin mo na yan. Baka sa susunod niyan, malaking pera na ang nanakawin niyan sa'yo. Ay, malamang sa malamang. Dahil ganyan na ganyan ang nanay niya nung pinatira namin sa bahay. Aba, ang animal, nagnakaw ng pera para lang may ipanlande. Kaya ayan, nakabuo ng isa pang walang kwentang tao. Dalian mo dyan, halongkatin mo pa yung damit niya. Baka dyan niya tinago yung alahas ko. Ang mahal pa naman nun tapos mawawala lang. Nagkalat ang mga damit ng dalaga sa sahig ng kwarto. Walang pinalampas na kahit na maliit na kahon ang mag-ina. Lahat yon ay kinalkal nila. Pero kahit halos baligtarin na nila ang kwarto, wala silang nahagilap na alahas. Dahil doon ay mas lalong nanggalaiti sa galit ang kanyang tiya Nida. Naku, sinasabi ko sa'yo, Kryza! Ilabas mo na ang kwintas kong yon! Hindi ko po talaga alam kung anong kwintas ang hinahanap nyo. Hindi naman po ako pumapasok sa kwarto nyo. Si Cassie po ang madalas na pumapasok doon. At talagang pinagbibintangan mo pa ang anak ko? Walang yakang bata ka. Wala kang utang na loob. Matapos ka naming kupkupin at palamunin, gaganituhin mo pa ang pamilya ko? Magnanakaw ka! Ha? Wala kang kwenta! Tita, tama na po. Parang awayin na po. Wala po akong ginagawang masama. Hindi ko po kaya magnakaw, tita. Tama lang sa iyong mabugbog dahil sinungaling ka. Dapat isinama ka na lang ng nanay mo sa hukay para wala kaming inaarugang magnanakaw. Nakaluhod na si Kryza dahil sa sakit ng bawat hampas sa kanya ng tiyahin. Hindi lang sa pisikal na sakit ang pinapadama sa kanya nito dahil mas masakit ang pang-iinsulto sa pagkatao niyang paulit-ulit niyang naririnig. Patuloy siyang nagmamakaawa rito ngunit wala siyang nakuhang simpatya. Ang pinsa naman niya ay tuwang-tuwang pinapanood kung paano siya maltratuhin. Para bang ito ang nagsilbing kasiyahan niya. Ilang minuto rin ang lumipas bago siya tinigilan ng kanyang tiyahin. Pero bago ito lumabas ay pinagbantaan siya nitong ipakukulong siya kung hindi niya ilalabas ang ninakaw niya. Kinabukasan, maagang pumasok sa trabaho si Kryza. Huy bakla, ano nangyari sa'yo? Bakit may mga pasaka dyan sa braso mo? Ay girl, huwag mo na itago yan. Kanina ko pa yan napapansin, ang laki niyan, ante ko. Tingnan mo, mas fresh pa ang pasa na yan kaysa sa face mo. Ano pinagagawa ng demonyita mong tiyahin? Wala to. Ano lang, nadulas ako kagabi. Hindi kasi ako nagbukas ng ilaw nung nagpunta ako ng CR. Alam mo na, madilim. Walang makita. Ayun, nadulas ako. Ay, talagang napakalumang estilo. Nadulas ba o binugbog ka na naman ng tita mo? Imbyer na talaga ako sa gurang na yon. Bakit kasi nagstay ka pa sa bahay nila? Pwede ka naman mangupahan, te. Hulaan ko, may nawawala na naman siyang gamit tapos ikaw ang pinagbibintangan niya.
Ano, paulit-ulit na lang yan? Huwag kang masyadong martir. Wala nga to, ano ka ba? Hindi ba kilala mo naman akong lampa? Isa pa, feeling ko malapit na ako magkaroon kaya may pasa ako sa katawan. Ganito talaga ako, wala lang to. Ay, ewan ko ba naman sa'yo? Ikaw lang naman na nagtitiis sa mag-inang yun eh. Antik ko, hindi porkit pinapatira ka nila sa bahay nila, may karapatan na silang gawin sa'yo yan, ha? Kung tutuusin, pwede mo na nga silang idemanda eh. Dahil unang-una sa lahat, nung nakuha nilang custody mo, ginastos din nila ang pera na ipon ng nanay mo para sa'yo. And to make it clear, iyo ang bahay na tinitirhan nila. Wala silang karapatan na bigyan ka ng kwarto na daig pang bodega. Ayan, patay mali siya ka na naman sa mga salita ko. Bahala ka nga dyan maglaro ng tanga-tangahan. Parang ang mga salitang sinasabi ni Bella ay lumalabas lang sa kabilang tenga ng kaibigan niya. Nagpatuloy ang maghapon nila. Pagkatapos sa trabaho ay sabay rin ang magkaibigan na nagtungo sa kanilang klase. May kahabaan ang araw na ito para sa dalaga. Dahil halata sa katawan niyang nais na nitong magpahinga muna. Nakakaramdam din kasi siya ng sakit, lalo na sa mga parteng natamaan ng bugbog ng kanyang tiyahin. Sa pag-uwi niya sa bahay, naabutan niya ang mag-ina na nag-uusap sa sala. Magandang gabi po. Walang maganda sa gabi kapag ikaw ang nakikita namin. Diyos ko, hanggang ngayon hindi pa rin namin nakikita ang alahas na ninakaw mo. Hintayin mo lang talagang dumating si Jojo bukas, isusumbong ko ang ginawa mo. Mami, tama na yan. Ikaw lang din naman ang mangungonsumi dyan sa magnanakaw na yan. For sure, binenta niya ang alahas. Kaya wag mo nang asahan na mahanap mo pa yun. Ay nako, hindi pwede. Hindi ako papayag na mawala yon. Ilang taon kong pinaghirapan nyo sa Saudi. Makakuha lang ako ng ebidensya na kung mapapalayas talaga kita rito. Wala naman po kasi talaga sa akin. Alam niyo naman po na ni minsan, hindi po ako nangialam ng gamit ninyo. Hindi ko po ugali na kunin ang hindi po sa akin. Nakita mo na, Mami. Napakabastos niya para sagutin ka ng ganyan. Kung ako sa'yo, Mami, sampal mo yan. Para kasing lumalabas na ikaw ang sinungaling dito. Papayag ka ba ng ganon? Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Ang sa akin lang, baka kasi naitabi lang at hindi maalala kung saan inilagay. Kasi kung dito lang sa loob ng bahay yon, hindi naman yun mawawala. Yun na nga eh. Kung nasa loob lang yon ng bahay, nandito lang yon at nakikita ko. Kaso wala eh. Ibig sabihin may kumuha. May malikot na kamay na nagnakaw nun. Kaya sinasabi ko sa'yo, Kryza, hanggat may katiting pa akong awa sa'yo, ilabas mo na ang hinahanap ko. Huwag mong hintayin na dumating pa tayo sa puntong ipakukulong kita. Hindi na kumibo si Kryza dahil alam niya na kahit na anong pagtatanggol niya sa sarili niya, wala siyang magiging laban sa mga ito. Dahil nakakaramdam na rin siya ng pagod, ang nais na lang niya ay magpahinga at ilapat ang likod sa malambot na kama. Pero laking gulat niya nang makitang wala ang higaan niya. Wala ang mga gamit niya sa kwarto. Tanging karton lang ang nasa sahig at ang mga damit niya ay nakalagay sa isang gilid. Teka, ano nangyari? Pati ang binili kong lamesa wala rito. Sandali nga lang. Tita, ano po nangyari sa kwarto ko? Nasaan po ang kama ko pati yung drawer ko? Ano pa bang inaasahan mo? Pera ng asawa ko ang pinambili nun kaya wala kang karapatan na angkinin yun. Kinuha ko na dahil wala ka namang gamit dito sa bahay. Ay ang mga basura mong damit lang naman ang bitbit mo nung lumipat ka rito sa bahay namin. Mali naman po ata ang ginawa nyo. Sa pagkakatanda ko po, pera ng nanay ko ang pinambili ko ng mga gamit ko dito sa bahay. Saka po, ano pong balak nyo? Matutulog po ako na gamit yung karton? Saan ko po ilalagay ang mga damit ko? Sa sahig lang po? Nakita mo na, Mami. I told you. Gaganyanin ka yan kapag nalaman niya. Oh, di ba? Ikaw na ang masama ngayon. Siya na nga lang ang kinukupkop at pinapatira sa bahay na to. Siya pa ang may lakas sa loob na pagsabihan ka ng ganyan. Bagsak ang pag-uugali eh. Hindi naman kasi talaga makatarungan. Magkakamag-anak tayo, pero daig ko pang ibang tao sa inyo. Wala naman akong ginagawang masama.
Pero parang lahat na lang kasalanan ko. Pati pagnanakaw na hindi ko ginawa, paulit-ulit na ibinibintang sa akin. Hindi na napigilan ni Kryza na ilabas ang mga hinaing niya. Pagod na siya sa trabaho at sa pag-aaral, pero ganito pa ang aabutan niya sa pag-uwi niya. Punong-puno na siya sa ginagawa ng mga ito sa kanya. Wala ka talagang utang na loob! Tama nga sila, nagpapalaki lang ako ng ahas sa bahay na to, na siyang tutuklaw sa akin balang araw. At ngayon, kitang-kita ko na kung gaano ka kawalang modo. Halatang may pinagmanahan ka dahil ganyan na ganyan ang ina mo noon. Matagal na pong namayapa ang nanay ko. Bakit po ba palagi ninyong dinadamay ang pangalan niya kapag nagagalit kayo sa akin? Pinipilit ko naman pong pakisamahan kayo. Pero sana naman po, ipakita niyo rin sa akin na kapamilya niyo ako. Palayasin mo na lang yan, Mami. Kasi pati ako nai-stress na sa kanya. Look at her. Oh, ang talim ng tingin sa'yo. Natatakot ako na baka biglang isang gabi saksakin na lang tayo niyan. Baka maging killer na rin siya. Hindi niyo na ako kailangan palayasin. Dahil ako na ang kusang aalis dito. Kung yan naman talaga ang gusto niyo, sana maging masaya kayo. Sobrang bigat ng dibdib ni Kryza habang lumalakad siya palabas ng bahay. Bit-bit niya lang ang isa niyang bag habang wala siyang dalang damit. Habang naglalakad siya palayo, nasa lubong niya ang tiyuhin niya na asawa ng tita Nida niya. Nagtataka ito kung bakit siya umiiyak at naglalakad palayo ng bahay ng ganung oras. Sinabi ni Kryza ang totoo dahil doon ay nabakas ang galit sa mukha ng tiyo Jojo niya. Inaya siya nitong bumalik sa loob ng bahay upang kausapin ang kanyang asawa at anak. At talagang kinakampihan mo pa yung magnanakaw na yan? Kung alam mo lang ang pinaggagawa niyan dito nung wala ka. Ewan ko ba kung bakit awang-awa ka dyan sa bata na yan? Ako ang kadugo niyan, kaya alam ko kung anong nananalaytay sa ugat niyan. Kaya nga, Daddy, dapat hindi mo na yung pinabalik dito. Manahimik ka kasi. Hindi ka kasali sa usapan na to. Iyon na nga ang problema, Nida. Ikaw ang kadugo niya pero ikaw pa itong pinagtutulakan sa palayo. Baka nakakalimutan mong bahay niya itong tinitirhan natin. Paano kung maisipan niyang bawiin ito? Tingin mo ba may magiging kakampi ka sa batas? Sa totoo nga niyan, nasa tamang edad na siya para mamuhay dito mag-isa. Tapos ikaw pa ang manggaganyan sa kanya. Talagang siya nga ang gusto mong maging kakampi kesa sa amin ng anak mo, no? Kaya lumalaki ang ulo niyan dahil alam niyang lahat ng gagawin niya, nandyan ka para alalayan siya. Aba, ayos yan. Narinig na niya ang karapatan niya sa bahay na to. Sa susunod niyan, kami na ng anak mo ang makikita mong pinapalayas niyan dito. Basta ako nang gigigil ako ngayon, ha? Baka atakihin ako sa puso dahil sa galit. Hindi naman po ako ganong klase ng tao. Kamag-anak pa rin po naman ang tingin ko sa inyo. Pero sana naman, ganon din niyo ako ituring. Ano pa ba magagawa namin? Di ba, wala naman na. Andito si Daddy at kakampi mo siya. So, mananahimik na lang kami. Kawawa naman ang mami ko. Nanakawan na nga, iba pang pinanigan ni Daddy. Ibang klase ka talaga magpaawa eh. Tama na yan. Sige na, Kryza. Magpahinga ka na sa kwarto mo. Ipapabalik ko sa kanila ang kinuha nilang mga gamit mo doon. Oh, ano pang hinihintay niyong dalawa? Bitbitin niyo yung kama pabalik sa kwarto niya at yung Durabox niya. Huwag niyo sabihin na hindi niyo kaya. Nailabas niyo nga, di ba? Nababakas ang inis sa mag-ina, ngunit wala silang nagawa sa utos ni Jojo. Kahit na hirap silang ibalik ang mga kinuha nila sa kwarto ni Kryza, ibinalik nila yon. Nagmamaldita pa si Cassie, pero hindi na yon pansin ng pinsan niya. Habang nasa loob ng kwarto ang dalaga, nagpaiwan ang tiyahin niya at may sinabi ito sa kanya. Magpakasaya ka lang ngayon dahil malapit sa iyo ang loob ng asawa ko. Pero tandaan mong hindi ko nakakalimutan ang pagnanakaw mo sa akin. Hindi ako papayag na makalusot ka. Dahil sa pananatili mo sa bahay na to, mas lalo mong pinipiling maging impyerno ang buhay mo. Hindi umimik si Kryza, pero ramdam niya ang galit sa mga salitang yon. Sa paglipas ng mga araw, naging maayos ang dalaga sa loob ng bahay.
kahit na hindi siya pinapansin ng mag-ina. Dahil hanggat naroroon ang Tito Jojo niya, may kakampi siya. Pero lingguhan ang alis ng tiyuhin. Madalas na 1 linggo lang ito sa bahay at 3 linggo naman sa trabaho. Isang araw, pag uwi ni Kryza sa bahay, wala na ang tiyuhin niya roon. Kaya magiging malaya na naman ang mag-ina sa mga gusto nilang gawin. Pagpasok ni Kryza sa bahay, naabutan niya ang pinsan niyang kalalabas lang sa kwarto ng mga magulang niya at nagmamadali ito habang may isinusuksok sa bulsa. Ano na namang ginagawa mo sa kwarto ng mga magulang mo? Anong nilagay mo dyan sa bulsa mo? Pwede ba? Huwag kang makialam ha. Kwarto yan ni na mami at daddy, kaya pwede akong pumasok kahit na kailan ko gusto. Oo, alam ko. Pero kapag may nawawalang gamit, sa akin na naman isisisi. Ilabas mo nga yung nasa bulsa mo. Akin na! Pinipilit ni Kryza na ilabas ang laman ng bulsa ng pinsan, pero pilit naman itong itinatago ni Cassie. Nagsisigawan silang dalawa na bumulabog sa lahat hanggang sa dumating si Nida. Naabutan niya si Cassie na nakaupo sa gilid habang ang pinsan naman ay nasa harapan niya at nakasuksok ang kamay sa bulsa. Anong ginagawa mo sa anak ko? Bitawan mo siya! Aray! Mami, tulungan mo ako. Gusto akong saktan ng babae na yan. Mami! Buwisit ka? Anong ginawa mo sa anak ko? Ay, Diyos ko po, ito na nga ba sinasabi ko eh. Hindi magtatagal gagawa ka ng ikapapahamak ng pamilya ko. Ito ang hindi nakikita ng asawa ko. Magnanakaw ka na nga, magiging mamamatay tao ka pa. Wala po akong ginagawa sa kanya. Hindi ko siya sinasaktan. Sa katunayan po, may kinukuha ako sa kanya dahil nakita ko po siyang galing sa loob ng kwarto ninyo. Mamaya may kinuha na naman siya tapos sa akin ninyo na naman ibibintang kung anong mawawala sa inyo. Hindi yun totoo, Mommy. Sa totoo lang, siya ang nakita kong pumasok sa kwarto. Ito pong katunayan, oh. Ito yung pilit na kinukuha niya sa akin. Nakita ko siyang ninanakaw ang singsing mo. Kaya nang agawin ko sa kanya, sinaktan niya ako para mabawi ito. Mommy, natatakot na ako. Hindi po totoo ang mga sinasabi niya. Wala akong ninanakaw. At kahit minsan, hindi ako pumasok sa kwarto ninyo. Nakita mo na? Sinungaling ka! Isa kang magnanakaw! Walang yaka! Ha? Buisit! Peste ka talaga sa buhay ko! Ha? Kung saang-saang parte ng katawan ni Kryza tumama ang palad ng tiyahin niya. Hinihila rin ang buhok niya na halos umangat na ang anit. Nagmamakaawa ang dalaga sa kanya pero baliwala ito. Malulutong na mura ang lumalabas sa bibig ni Nida, kasabay ang pagsumpa niya sa dalaga at ang lahat ng sumbat. Lahat ng mga salitang yon ay bumabaon sa pagkatao ng dalaga. Ako talagang gigil na sa'yo, Kryza. Talagang harap-harapan ka pa magsinungaling eh. May ebidensya ng hawak ang anak ko? Alam ko na talaga ang galawan mong ganyan. Sa buong buhay ko, isang pagkakamali lang ang pinagsisihan ko. Yon ang pagkupkup namin sa'yo. Tama na po. Huwag niyo na po akong saktahan. Nagsasabi naman po ako ng totoo. Hindi naman po talaga ako nagnakaw niyan. Hindi po totoo sinasabi ni Cassie. Tama na po. Nakakahiya na rin po sa mga kapitbahay natin. Talagang ako pang pinagbibintangan mo? Mabuti na nga lang, Mami. Nahuli ko siya. Siguro kung hindi, baka naibenta na niya to. Tapos kapag ginanap mo, magpapaawa na naman siya kay Daddy at itatanggi ang ginawa niya. Matagal ko na talagang alam na siya ang nagnanakaw ng mga gamit ko rito sa bahay. Pati pera ko kinukupitan pa niya. Napakawalang iya talaga. Tapos ang lakas pa ng loob magsabing nakakahiya sa mga kapitbahay. Siya naman itong kahiya-hiya. Dapat, Mami, pitpitin mo ang daliri niyan. Para naman madala siya sa ginagawa niya. Dapat parusahan mo yan. Kasi alam naman natin na uulit-ulitin niya pa rin yung ginagawa niya hanggat pinapalampas mo siya. Huwag po, tita. Alam niyo pong mahalaga sa akin ang mga kamay ko dahil ginagamit ko to sa trabaho ko. Kahit bugbugin niyo ang bawat parte ng katawan ko, wag lang po ang kamay ko. Tama ka nga, anak. Dapat binibigyan ko to ng leksyon. Hindi pwedeng paulit-ulit niya akong ninanakawan. Ngayon,
Damahin mo ang parusa ko sa'yo! Buisit ka! Ilang beses na nagmakaawa si Kraiza sa kanyang tiyahin. Pero bingi ito pagdating sa kanya. Dahil ang tangi niya lang naririnig ay ang sulsol ng anak niya. Kumuha ng makapal na tubo si Cassie at inabot sa kanyang ina. Noong una ay nanlaban si Kraiza, pero hinampas siya ng tubo sa tuhod, kaya agad siyang natumba at nanghina. Halos madurog naman ang mga buto niya sa daliri habang hinahampas yon ng tiyahin niya. Nakakakilabot ang sigaw ng dalaga dulot ng sakit, pero yon ang klase ng sigaw na ikinatutuwa ng mga kamag-anak niya. Si Cassie naman, nakangiti habang nagdurusa ang pinsan niya. Mabuti na lang at may awa pa rin ako sa'yo, kaya yan lang ang kaparusahang nakuha mo. Dahil kung ibang tao ang ninakawan mo, malamang pinaglalamayan ka na ngayon. Bumangon ka na dyan! Ayokong pakalat-kalat ka rito sa bahay ko! Maging tanda na sa'yo yan ha, na hindi sa lahat ng oras pagbibigyan kita. Dahil katulad ng sinabi ko sa'yo, hanggat nasa poder kita, mararanasan mo ang impyerno. Hindi mo ako masisisi, dahil kung naging maayos ka lang sana dito sa bahay, hindi ka masasaktan. Ngayon, alam mo na ang nangyayari sa mga magnanakaw? Buti nga sa'yo. Hindi makaalma si Kraiza dahil kahit sa paghinga ay nahihirapan siya. Nakatingin lang ang dalaga sa mga daliri niyang hindi niya halos maigalaw. Pagpasok niya sa kwarto, doon siya lalong umiyak. Hindi lang pisikal na katawan niya ang masakit, kundi pati ang damdamin niya. Kahit na nagsasabi naman siya ng totoo, hindi siya kayang paniwalaan ng kanyang tiyahin. Kinabukasan, pagpasok niya sa trabaho, may mga pasa ulit siya at namamaga ang mga mata. Hindi rin naging sapat ang tulog niya dahil sa kirot ng mga daliri niya. Hindi pa yon maayos, pero pinipilit niya pa ring magtrabaho. Iniinuman niya rin ng gamot para kahit na paano ay mabawasan ang sakit. Ang sakit talaga. Hindi pa ba ito gagaling? Nahihirapan tuloy akong humawak ng orders. Kapag nakakahawak pa ako ng malamig, mas lalong sumasakit. Ano ba naman ito? Uy, auntie ko, bakit ka nagsasalita dyan mag-isa? Bakit hindi mo pa iserve yan sa customer? Kanina pa nila yan tinatanong, baka mamaya mapagalitan ka pa ng manager. Pwede bang tulungan mo ko? Hindi ko kasi siya mabuhat lahat. Sige na, kahit itong 3 drinks lang iabot mo sa kanila. Ako na bahala rito sa iba. Bakit? Ano ba nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Hindi, wala naman, pero hindi ko lang talaga kaya. Sige na, please. Sandali munang tinitigan ni Bella ang kaibigan niya bago niya ito tinulungan. Sa buong oras ng trabaho nila, inaantabayanan ni Bella ang dalaga dahil napapansin niya na may masakit sa katawan nito. Dahil kapag maayos naman ang kalagayan ni Kraiza, hindi naman siya ganon umasta. Teka nga lang, te. Halika nga rito. Ako may napapansin ako kanina pa eh. Patingin nga ako ng kamay mo. Bakit? Ano bang meron sa kamay ko? Wala naman Tingnan mo, di ba? Maayos naman kaso puro kalyo. Aray, ano ka ba? Bakit mo piniga? Anong nangyari dyan sa kamay mo? Parang namamagay ang mga daliri mo. Napilayan ka ba? Girl, dapat kanina mo pa sinabi para hindi na kita pinagbuhat ng mga order. Gusto mo ba ipahilot muna natin yan mamaya? May oras pa naman tayo bago mag-start ng klase natin. Baka lumala pa yan. Wala naman to. Malayo to sa bituka. Gagaling din to bukas. Baka nangalay lang sa kasusulat. Tara na, mag-ayos ka na. Baka mag-OT pa tayo. Alam kong hindi yan basta lang. Tapatin mo nga ako, babae ka. Kagagawan na naman ba yan ang tiyahin mo? Ay, huwag ka na magsinungaling sa akin. Kilala na kita. Naku naman, sinasabi ko sa'yo, ako nang gigigil na ako dyan sa tiyahin mo ha. Matagal na ako nagtitimpi sa mag-ina na yun. Pero hindi na ngayon na grabe na ang pinaggagawa nila sa'yo.
Hoy, kumalma ka naman. Ikaw pa ang high blood. Hayaan mo na, okay? Ay hindi. Hindi ko hahayaan na ganyanin kanila. Ang dami nilang atraso sa'yo tapos maglalaro kang bait-baitan. Antik ko, hindi uso yung ganyan sa panahon ngayon. Lalo kung may imbierna kang kamag-anak. Naku, lintik lang ang walang ganti sinasabi ko sa'yo. Ikaw, sige, sabihin na nating hindi mo kaya dahil sinasaalang-alang mo pa rin ang pagiging magkadugo nyo. Pero ako, hindi ko na matiis ang ginagawa nila sa'yo. Ako na mismo ang gagawa ng paraan para parusahan ng mga yon. Ang kakapal ng mga mukha. Sila na nga ang gumawa ng masama sa'yo. Sila pa may karapatang saktan ka. Tama na, ha? Wala rin naman tayong magagawa. Matatagalan pa ako mag-ipon eh. Kakaunti pa lang ang pera ko kaya hindi ko pa kayang bumukod. Nahihiya rin kasi ako kay Tito Jojo na baka isang araw umuwi siya tapos wala ako. Baka awayin niya yung mag-ina niya. Makasira pa ako sa pamilya. Hayaan mo. Nagbabalak na rin naman akong umalis ng bahay. Pues ako maraming kayang magawa. Maghintay lang talaga sila sa gagawin ko. Sinasabi ko sa'yo, bawat sakit na gagawin nila sa'yo, doble ang babalik sa kanila. Saka hello, auntie ko. Ikaw ang may-ari ng bahay na yun. Tapos aalis ka? Tama naman ang Tito Jojo mo eh. Sila ang pwede mong palayasin doon. Dahil pag-aari mo yun. Kumalma ka na kasi. Baka ikaw ang atakihin eh. Hayaan mo na. Sa totoo lang, kahit sabihin ni Kryza na pabayaan na lang ang kanyang mga kamag-anak, nais niya rin na mabigyan ng leksyon ang mga ito. May halong awa man siya, pero gusto niyang ipakita sa mga ito na hindi dapat siya tinuturing ng ganon. Gustong-gusto na niyang umalis sa poder ng tiyahin niya, pero natatakot siya sa maaaring maging responsibilidad niya sa sarili niya at alam niyang pakikiusapan lang din siya ng Tito Jojo na bumalik sa bahay nila. Sa paglipas ng mga araw, iniinda pa rin ni Kryza ang sakit ng kamay niya. May pagkakataon pang nahihirapan na siyang makahawak, kaya napapadalas din siyang napapagalitan ng amo niya. Awang-awa naman sa kanya ang kaibigan niya, kaya sinagot na ni Bella ang pagpapadoktor niya upang mas mabilis na mapagaling ang kanyang mga daliri. Salamat talaga dito ha. Babayaran na lang kita kapag nagkapera na ako. Sa ngayon kasi ang sinasahod ko sapat lang para sa pandagdag sa tuition ko at doon sa pag-iipon ko. Kahit wag na. Ang mahalaga lang sa akin maging maayos ka. Naawa na ako sa iyo eh. Pero wag ka mag-alala, auntie ko. I'll make sure na hindi na yan mauulit sa iyo. Kung mauulit man, mas masakit naman ang mangyayari sa kanila. Bakit? Ano bang ginawa mo? Malalaman mo rin. Dapat matagal ko na tong ginawa. Pero iniisip ko kasi na baka magalit ka. And this time, kahit ayaw mo, ginawa ko pa rin. Isang araw habang nasa trabaho, pinipilit ng dalaga ang kaibigan niyang sabihin sa kanya kung ano ba ang ginawa nito, pero nanatiling tahimik si Bella. Pag-uwi ni Kryza, naabutan niyang magulo ang damitan niya. Agad siyang napatakbo sa drawer niya at kinuha ang bilog na lata kung saan doon niya itinatago ang perang ipon niya. Madalas niya yung dala sa bag niya, pero ngayon lang ito iniwan dahil marami siyang dinalang kung ano-ano at hindi na ito kasya sa kanyang bag. Diyos ko, nasaan ang pera ko? Hindi pwede mawala yun. Ilang taon ako nag-ipon para doon. Bayaran na ng tuition namin, wag naman sanang nanakaw. Naku po. Kinalkal na ng dalaga ang loob ng damitan niya, pero wala siyang nakitang kahit na magkano. Nanginginig din ang mga kamay niya dahil sa kaba. Kung mawawala ang perang ipon niya, mahihirapan siyang makapagbayad ng matrikula. Pilit niyang pinalalakas ang sarili hanggang sa lumabas siya at naabutan niya ang pinsan niya na may bagong bag. Mukha yung mamahalin. Nasaan ang pera ko? Nasaan ang ano? Pakiulit nga, hindi ko kasi masyadong narinig. Ibalik mo sa akin ang pera ko. Alam kong ikaw ang kumuha nun.
Hoy, anong pinuputak mo diyang kriminal ka? Tita, kausapin naman po ninyo ang anak ninyo. Alam kong siyang kumuha ng pera ko. Magbabayad po ako ng tuition, malapit ng exam namin. Ang tagal ko pong pinag-ipunan yon. Hindi po para nakawin lang sa akin. Nagpapatawa ka ba, Kraiza? Pinagbibintangan mo ang anak kong magnanakaw ng perang ninakaw mo lang din? Hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng kakapalan ng mukha mo. Grabe kasi! Napakagrabe! Tita, please po, ibalik niyo ang pera ko. Sa trabaho ko po galing yun. Please po, kailangan ko yung pera. Maawa naman po kayo. Ngayon, ikaw na ang lumalabas na magnanakaw, Mommy. Papayag ka ba niyan? Ikaw na nga ang ilang beses na wala ng gamit. Ikaw pa ngayon na nangunguha ng pera. Pwede bang tumahimik ka muna, Cassie? Pinapalala mo lang ang sitwasyon. Maayos naman ako nakikiusap sa inyo na ibalik ang pera ko. Manahimik kang lintik ka! Wala kaming kinukuha sa'yo dahil binawi ko lang kung ano ang mga ninakaw mo sa akin. Malamang pinagbentahan niya ng mga alahas ko. Kung hindi ko na mababawi yun, kahit yung pera na lang. Huwag kang magre-reklamo dahil sinasabi ko sa'yong makakatikim ka na naman sa akin. Dinuduro pa ni Nida ang pamangkin. Tumatama pa ang matalim niyang kuko sa noo ni Kraiza. Dahil sa pagpupumilit ng dalaga na mabawi ang pera niya, hindi niya sinasadyang masigawan ang mag-ina na mas lalong ikinagalit ng kanyang tiyahin. Wala kang karapatan na pagtaasan ako ng boses, ha? Wala man lang konsuelo sa yung bastos ka? Gusto mo ata yung palagi kang binubugbog no? O sige, halika, ngayon kita papansinin. Masyado mo akong ginagalit? Buwisi talaga, pampamalas ka ng buhay namin. Ewan ko ba kung bakit kami nag-aalaga ng sutel na kagaya mo? Magnanakaw ka na nga, sinungaling ka pa! Hinigit ni Nida ang buhok ng pamangkin. Mahigpit niyang hinawakan si Kraiza sa buhok at ibinaba niya ito. Lumagabag pa sa sahig ang katawan ng dalaga, kasabay nito ang paghigit ng kapit sa buhok niya. Sumakit ang ulo ni Kraiza sa ginawang iyon ng tiyahin niya, kaya nagmamakaawa siyang bitawan siya nito, pero hindi siya pinakinggan. Di ba ito naman ang gusto mo? Ayan, pansin na kita, tapos iiyak-iyak ka dyan. Kung hindi lang dahil sa asawa ko, matagal na kitang pinatay. Alam mo bang sa lahat ng kamag-anak na pinagsisisihan kong naging kadugo ko? Ikaw yun! Nananalaytay sa mga ugat mo ang kasalanan ng nanay mo. Sa dami ng mamanahin mo, talagang ang pagiging magnanakaw niya pa? Sa bagay, yun lang naman ang kaya niya Di ba? Kaya kayo iniwan ng tatay mo dahil alam niyang magiging malaking pagkakamali lang kayo sa buhay niya? Kasi kahit nga akong kamag-anak mo lang, hirap na sa'yo Tandaan mo, Kraiza, kahit na ano pang gawin mo, hindi ka nababagay sa buhay namin. Walang puwang sa pamilya ko ang magnanakaw at sinungaling. Mamatay ka na! Hindi ko naman po pinipilit ang sarili ko sa inyo Pero parang awa niyo na po. Huwag niyo naman akong saktan. Tao lang din naman ako. Gumagawa na nga po ako ng paraan para makalayo sa inyo. Pero kinuha niyo pa po ang ipon ko. Mukhang hindi naman siya nasasaktan, Mami. Kasi tingnan mo, nakakasagot pa. Anong klaseng tao yan? Tapos, tingnan mo mga mata niya, Mami. Halatang galit na galit sa'yo. Parang anytime gagantihan ka na niya. Sisiguraduhin kong mapapatay ko siya kapag ginantihan niya ako. Wala ka nang makukuhang pera sa amin dahil pera ko ang lahat ng nasa bahay na ito. Lahat ng gamit dito, pag-aari ko. Kung gusto mong lumaya, sige, lumayas ka. Pero wala kang bibit-bitin na kahit na ano dahil gastos namin lahat yan. Tandaan mong basahan kang iniwan sa amin ng nanay mo. Binihisan ka namin at pinalamon. Wala ka sa kinalalagyan mo ngayon kung hindi dahil sa akin. Kaya wala kang karapatang magreklamo. Magkaroon ka naman ng utang na loob. Hindi na nakapagsalita pa si Kraiza. Hawak-hawak niya lang ang ulo niyang pumipintig ang kirot dahil sa higpit ng sabunot ng tiyahin niya. Sa pagpasok niya sa loob ng kwarto, wala na siyang ibang ginawa kundi ang umiyak. Hindi niya alam kung sino ang sisisihin niya. Ang nanay ba niya o ang sarili niya? Naghalo-halo na ang lahat ng sakit at galit. Ano nang gagawin ko ngayon? Wala na akong perang magagamit sa school.
Hindi ko na alam ang nangyayari sa buhay ko. Ako ba ang sumasalo ng karma ng mga magulang ko? Nakatulog ang dalaga sa kaiiyak. Hanggang sa paggising niya kinaumagahan ay masama ang loob niya. Sa pagbangon niya, bahagyang nanakit ang ulo niya dahil sa pagsabunot sa kanya ng tiyahin. Hindi pa man siya tuluyang nakakapag-ayos para makapasok sa trabaho, narinig na niyang sumigaw ang pinsan niya. Bakas sa boses ni Cassie ang takot na may halong sakit. Dahil doon, agad na napalabas si Kryza. Naabutan niya ang tiyahin niyang nagmamadali rin na magtungo sa kwarto ng anak. Mami! Sobrang sakit ng ulo ko. Tapos tingnan mo nga kung nagsusugat, para kasing nagtutubig. Bakit ganito? Nakakadiri, Mami. Naku po, anak ko, anong nangyayari? May mga maliliit na sugat sa ulo mo, oh. Tingnan mo nga rin ang sa akin. Pagising ko kanina, nagtutubig din. Sobrang sakit kapag hinahawakan ko. Parang nasilaban ang pakiramdam ng anit ko, eh. Sinilip pa ni Kryza ang mag-ina na nag-aalala sa kinahantungan nila. Nang makumpirma na pareha sila ng pinagdaraanan, nakaramdam sila ng pagkalugmok at parehas na nabahala. Napatingin din si Kryza sa ulo niya kung nagkaroon din ba siya ng katulad dun sa dalawa. Bakit wala naman sa akin? Masakit ang ulo ko dahil sa pananabunot sa akin ni tita pero hindi naman nagsusugat. Ayan, baka sa bago nilang shampoo ang dadamot kasi ayaw mamigay. Umalis na ang dalaga at nag-asikaso para sa pagpasok niya. Pagdating niya sa trabaho, naabutan niya si Bella na nag-aabang sa kanyang dumating. Malawak ang ngiti ng kaibigan na hindi niya naman mawari kung anong dahilan. Hindi na rin nagtanong pa si Kryza dahil sa problema niya sa pera. Mabuti na lang din, pinautang siya ng kaibigan niya ng pambayad sa matrikula. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong lumalala ang nangyari sa sugat ng mag-ina. Nangangamoy na rin ang ulo nila na mas lalong nagbigay ng problema sa kanila. May kaartihang taglay si Cassie kaya hindi niya matatanggap na magkakaroon siya ng nakakadiring sugat sa ulo. Kryza, nakita mo yung dahon ng bayabas sa kusina? Ipakulo mo na yon para malagyan ko ng gamot ang ulo ng anak ko. Lintik naman kasi. Bakit sa amin pa to napunta? Dapat sa'yo na lang. Baka kasi dahil masama ang ugali niyo mag-ina. May sinasabi ka ba? Nagrereklamo ka ba sa inuutos ko? Wala naman po. Sige po, sasabihan ko na lang kayo kapag kumulo na. Sa totoo lang, hindi mawari ni Kryza kung natutuwa ba siya sa nangyayari sa mag-ina o naaawa siya. Dahil simula nang nagkasakit sila, nadagdagan ang trabaho niya sa bahay. Siya na ang namamalengke. Siya na rin ang naghahanap ng mga herbal na gamot para sa sugat ng mag-ina. Kahit kasi sa ospital, wala silang nakukuhang gamot. Nang matapos na si Kryza sa pagpapakulo, isinali niya ito sa plangganita at dinala sa kwarto ni Cassie. Ito na yung inuutos sa akin ni tita. Ilalapag ko na lang dito. Tawagin niyo lang ako kapag kailangan niyo na ako. Ikaw na maglagay sa ulo ko. Bilisan mo ang kate. Baka makamot ko na naman. Kapag lumamig yan, ipapakulo mo na naman. Bilisan mo naman, pabagal-bagal ka. Masyadong makupad. Alam mo, ikaw na lang ang nakikiusap, ikaw pang matapang. So, nagreklamo ka ngayon? Ha? Mami! Si Kryza! Sinasaktan ako! Mami! Nagmamadaling pumasok ang tiyahin niya sa kwarto. Baka sa mukha nito ang galit. Walang yaka! Anong ginawa mo sa anak ko? Wala akong ginawa sa kanya. Dinala ko lang yung plangganita na pinaglagyan ko ng pinakulo ko kanina na hindi ko pa nga po siya nahahawakan. Sinungaling siya, Mami. Alam mo bang sinabi niya sa akin na ibubuhos siya na lang sa akin ang laman ng plangganita kahit daw bagong kuluyan? Mami, sasaktan niya ako tapos pinagtatawanan pa niya tayo. Sinungaling ka, Cassie. Alam mo hindi ko sinabi yon. Ah, ganon? Sa anak ko pa gusto mong ibuhos tong bagong kulo? Ito,
Ikaw ang dapat na maligo nito. Ayan, wala akong pakialam kung malapnos yung balat mo. Tita, tama na po! Ang init po niya, tita! Parang awa niyo na po, itigil niyo na yan! Ayan ang nababagay sa'yo dahil sa kasamaan ng ugali mo. Lumalabas na talaga ang kademonyohan mo eh. Talagang masaya ka pa na nagkakaganito kami ng anak ko? Pasalamat ka sa amin nangyari to. Dahil kung sa'yo, baka inuuod ka na sa labas. Lumayas ka rito! Pinapainit mo lang ang ulo ko! Umiiyak na lumabas ng kwarto si Kryza. Hawak ang braso niyang humahapdi dahil sa pagkapaso. Dumiretso siya ng kusina para lapatan ito ng yelo. Napapapikit na lang siya sa tuwing nararamdaman niya ang hapdi. Nakikita niya rin ang pamumula ng bahaging nabuhusan ng mainit na tubig. Alam niya na bukas ay mas mahahalata ito. Hindi na naman niya alam ang ipapaliwanag kung sakaling tanungin siya ng kaibigan niya. Kinabukasan, maagang umalis ang dalaga. Hindi na niya hinintay pa ang mga kasama niya sa bahay na magising. Katulad ng inaasahan, napansin kaagad ni Bella ang kanyang namumulang braso. Oh, anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang braso mo? Ito ba? Wala to. Napaso ako kanina. Nagpapakulo kasi ako ng tubig na ipapanligo ko tapos, ayun, natabig ko. Halata ba masyado? Talaga bang ikaw ang may kasalanan o may pinagtatakpan ka na naman? Sis, wag ako. Alam ko nangyayari kaya hindi mo na kailangan pang ikaila. Siguro binuhusan ka na naman ng mainit na tubig ng demonyita mong tita, no? Shh! Hinaan mo nga yung boses mo. Mamaya may makarinig pa sa atin. Alam mo naman na maraming tenga si tita sa paligid. Hayaan mo na, gagaling din naman to eh. Isa pa, malayo naman to sa bituka. Hindi naman to nakakamatay. Pero alam mo ba, may nangyayari sa kanilang dalawa. Kasi ilang linggo na yung sugat nila sa ulo at kahit anong gawin nila, hindi gumagaling. Ano kayang nangyari sa kanila, no? Hindi ba yun nakakahawa? Well, alam ko na yon kahit na hindi mo sabihin sa akin. Ha? Paano mo naman nalaman? Hindi ko naman naikwento sa'yo. Ay, grabe ang pagiging tsismosa mo. Ang layo ng bahay nyo tapos nakaabot na kaagad sa'yo ang balita. Sabihin na natin gano'n na nga. Deserve naman nila yun dahil sa dami ng mga ginawa nila sa'yo. Huwag kang mag-alala, te. Dahil mas marami pang mangyayari sa kanila kapag inapi ka nila ulit. Pagtataka ang mababaka sa mukha ng dalaga dahil sa mga sinasabi ng kaibigan niya. May mga pahiwatig ito sa kanya tungkol sa nangyayari sa kanyang mga kamag-anak pero hindi ito maintindihan ni Kryza. Kinagabihan pag uwi ng dalaga, naabutan niya ang tito Jojo niya na nasa kusina. Aligaga ito sa pagdidikdik ng dahon at tanging iyakan ng mag-ina ang bumubulabog sa loob ng bahay. Nandito pa po pala kayo, Tito Jojo. Ang akala ko po kasi nasa trabaho na kayo. Ano po yung ginagawa nyo? Tulungan ko na po kayo. Sa totoo lang, nasa trabaho na ako kanina, pero bumalik ako. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa mag-ina ko. Bigla na lang kasing tumawag sa akin ang tita Nida mo na may mga tumubong galis sa braso nila. Tapos ngayon, may mga lumalabas na maliliit na uod. Kanina binabad ko na sa maligamgam na tubig, kaso parang mas lumalala. Nagpunta na po ba kayo sa ospital? Baka po kung ano ang nangyari sa kanila. Nakakapagtaka naman po kasi wala naman silang ganun kahapon. Ayun na nga ang hindi ko alam. Galing na kami sa ospital, may mga pinahid na gamot pero pag uwi namin, mas lalo namang lumala. Tulungan mo nga ako rito sandali, Kryza. Ikaw muna ang magdikdik nito. Dadaling ko lang tong pinakulo ko sa kwarto. Lilinisin ko muna ang mga sugat nila. Kinuha ng dalaga ang dinidikdik ng tiyuhin niya. Kahit na hindi pa siya nakakapagpalit ng damit, inuna niyang asikasuhin ang mga kamag-anak niya. Kahit papatuloy na nagagalit sa kanya ang tiyahin niya, nagbibigay pa rin siya ng simpatya sa mga ito. Nang makita ng dalaga ang nangyayari sa mag-ina, nakakaramdam siya ng awa at pagtataka.
Dahil paanong ang parte na may lapno siya, doon din ang parte na may malalang sugat ang mag-ina. Mukhang nasunog ang parte ng braso nila at may mga maliliit na uod na lumalabas doon sa tuwing binababad nila yon sa maligamgam na tubig. Ilang linggo na ang lumipas pero walang nagbago. Hindi yon gumagaling. Sinasabayan pa ng sugat nila sa ulo. Ang weird ng nangyayari sa kanila. Bakit ganun? Kasi alam mo yung maliliit na uod na lumalabas sa braso nila, hindi yun nauubos. Katulad kanina bago ako pumasok, tinulungan ko si Tito Jojo na linisin yung sugat ni na tita. Tapos, meron pa rin lumalabas na uod. Hindi naman yun nalalangawan kasi binabalot naman namin yun pagkatapos tapalan ng mga dahong dinikdik namin. Malay mo, nabubulok na kasi sila. Hindi ba? Sasama ba naman ang pag-uugali ng mga yun? Baka nabubulok na sila dahil sa kaitiman ng budhi nila. Sa totoo lang, awang-awa na ako sa kanila. Hindi ko alam kung anong maitutulong ko para lang gumaling sila eh. Alam mo, kung kanino ako mas naaawa, kay Tito Jojo, kasi nahihirapan na siya eh. Hindi rin siya makapagtrabaho. Yung mga ginagastos nila ngayon galing dun sa mga pinagbentahan ng alahas at iba pang mga gamit nila. Wala rin naman ako maitulong kasi nga yung perang sinasahod ko sa part-time ko, sapat lang sa gastos ko sa pag-aaral. Hindi ko pa nga mahulugan ang utang ko sa'yo. Naawa ka pa rin sa kanila? I mean, sa dami ng atraso na mag-inang yun, nakakaramdam ka pa rin ng ganyan sa kanila? Kita mo nga, kahit na ikaw ang nag-aasikaso sa kanila na hindi mo naman sana trabaho, pinagagalitan ka pa. Yung kwento mo sa akin noong nakaraan, habang pinapahiran mo ng gamot ang sugat ng tita mo, bigla ka ba naman niya sinipa? Nung nagpaulan ng kabutihan sa mundo, nag-swimming ka sa baha. Tapos yung mga kamag-anak mo naman nakapayong, kaya hindi man lang naambunan. Hindi mo naman maaalis sa akin na mag-alala sa kanila, kahit na hindi sila naging mabuti sa akin. Alam mo na, kahit naman paano sila ang nakasama ko. Ay, hindi ko rin alam, pero sana gumaling na lang sila. Nakatingin lang si Bella sa kaibigan niyang bakas ang pag-aalala sa mga kamag-anak niya. Nagmamadali ring umuwi si Kraiza para makatulong pa siyang maasikaso ang tiyahin at pinsan niya. Pag-uwi niya, naabutan niya ang mga ito na nakapustura at mukhang kauuwi lang din. Umalis po kayo? Saan po kayo galing? Ayan, ayang demonyo na yan ang gumawa sa amin ito. Ano pong sinasabi niyo? Pakunwari ka pang walang alam. Galing kami sa albularyo kanina at sinabing may kumukulam sa amin at alam kong ikaw yon. Hindi ba ikaw lang naman ang may galit sa aming mag-ina? Wala ka talagang dinala sa bahay na to kundi puro kamalasan eh. Tapos ngayon gusto mo pa kaming ipahamak? Tumigil ka, Nida. Walang ginagawa ang bata sa inyo. Hindi nyo ba alam na siyang tumutulong sa akin na alagaan kayo? Ang dami niya sinasakripisyo para sa inyo. Hindi para pagbintangan nyo ng ganyan. Hindi pa nga natin alam kung totoo ba sila sabi ng albularyo na yun eh. Masyado kasi kayo nagpapapaniwala sa mga ganyan. Walang totoong kulam. Daddy, bakit ba mas kinakampihan mo yung demonyo na yan? Nagpapasakop na yan sa kadiliman, tapos konting bait-baitan niya lang, maniniwala na kayo sa kanya. Baka gumagawa lang yun ng paraan para mapagtakpan ng mga kasalanan niya sa amin. Di ba, Mami? Naalala mo nung galit na galit siya dahil kinuha natin ang pera niya? Nagkaganito na tayo. May sumpang dala yung babae na yan. Perang kinuha nyo sa kanya? Nakita nyo na? Kayo ang gumagawa ng masama sa kanya. Ayan, kaya malakas talaga ang loob niya dahil kinakampihan mo siya. Ano, nalaso na ba ng demonyo na yan ang utak mo? Kaya hindi mo kami pinapakinggan ng anak mo? Mas gusto mo pa siyang paniwalaan? Sige, sa oras na may masamang mangyari sa amin ng anak mo, pagsisisihan mong hindi mo kami ipinaglaban sa babaeng yan. Dahil wala naman po talaga akong ginagawang masama sa inyo. Hindi ko po alam kung bakit kayo nagkakaganyan. Alam niyo kahit na anong sama ng loob ko sa inyo, kailanman hindi ko naisipan na gumante. Ah, talaga ba? Ito na nga oh, ito na ang patunay na gumaganti ka sa amin. Ang kapal ng mukha mo. Ito ba ang ibibigay mo sa amin matapos ka naming tanggapin sa pamilya namin?
Kung alam ko lang na may bala ka masama sa pamilya ko, dapat noon pa lang hinayaan na kitang mamatay. Tita! Bitiwan niyo po ako! Ano ba, Nida? Bitawan mo nga yung bata. Gumagana pa ba yung utak mo? Bakit ba sa lahat ng nangyayari sa inyo, sa kanya mo gustong isisi? Sa halip na makatulong ka para gumaling kayo ng anak mo, mas lalo mong pinapalala. Nagsasabi po ako ng totoo. Wala po akong ibang ginawa kundi ang intindihin kayo. Kahit na madalas ninyo ako sinasaktan, kahit na minsan, hindi ko naramdaman na itinuring niyo akong kadugo. Hindi ko alam kung bakit ang init ng dugo niyo pagdating sa akin eh. Kung dahil ba to sa nanay ko, sa tatay kong hindi ko kilala, o sa buong pagkatao ko mismo. Pero isa lang po ang alam ko. Hindi ko po kayang gawin ang ibinibintang niyo sa akin. Hindi ko nakikita ang sarili ko. Naaanib sa kadiliman para lang bahirapan ng isang taong gumawa ng masama sa akin. Sinungaling ka! Halatang magaling kang magpanggap at magpaawa! Lumayas ka rito at huwag ka na magpapakita sa akin dahil sinasabi ko sa'yo na kapag nakita ulit kita, sisiguraduhin kong magsasama kayo ng nanay mo sa impyerno! Tama na! Tama na sabi, Nida! Huwag na po kayo magalit, Tito Jojo. Para lang po matapos na to, aalis na lang po ako. Ayoko na rin po ipagsiksikan ang sarili ko sa pamilyang hindi naman po ako tinatanggap. Kahit na hindi ko po alam kung ano po talaga ang tunay na dahilan kung bakit po kayo nagagalit sa akin. Ako na lang po ang lalayo. Talagang ganap na ganap ka sa pagpapaawa, ano? May paiyak-iyak ka pang nalalaman? Ang galing mo talaga pagdating sa ganyan eh. Kuhang-kuha mo na naman yan ang simpatsya ng asawa ko. Siyempre, anong kalalabasan yan? Kami na naman ang masama at ikaw ang magpapahabol na naman. Anong akala mo sa amin? Hindi nagsasawa na suyuin ka? Grabe talagang kakapala ng mukha mo. Hindi mo ba talaga ititikom yung bibig mo, Nida? Ikaw ang nagsimula ng lahat ng ito. Kaya tigilan mo na si Krisa. Mag-usap muna tayo, Krisa. Pasensya ka na sa inaasta ng tiyahin mo. Naniniwala naman akong wala kang kasalanan. At kilala kita. Hindi mo kayang gumawa ng masama sa kapwa mo. Oh, ayan na nga ba ang sinasabi ko eh. Panalo ka na naman yan. Nakuha mo na ang simpatsya ng asawa ko. Ikaw na naman ang lalabas na bida. Wow! Sana nag-artista ka na lang. Ang galing mong umarte. Hindi na po, Tito. Buo na po ang desisyon ko. Aalis na po muna ako rito. Mukhang yun po ang makakatulong sa aming lahat. Maraming salamat po sa pag-aalaga niya sa akin. Kahit na anong mangyari po ay tatanawin ko yung malaking utang na loob. Sige po. Kahit na anong pigil ng tiyuhin, hindi nagpaawat ang dalaga. Bitbit niya ang mga importante niyang gamit, nagpunta siya sa bahay ng kaibigan. Sa totoo lang, naging malakas ang loob niyang umalis sa bahay nila dahil na rin sa alok ni Bella sa kanya. Sobrang bigat sa kalooban na iniwan ni Krisa ang mga kamag-anak niya, lalo na ang kanyang tito Jojo na siyang tanging nakakaintindi sa kanya. Girl, dito ka na lang muna sa kwarto na to ha. Pasensya ka na, hindi pa ganun kalinis dahil hindi ko rin naman inaasahan na biglaan kang pupunta rito sa bahay. Hayaan mo sa linggo, lilinisin ko yan. Kumain ka na ba? Ipapainit ko lang muna ang ulam. Buti na lang pala nakapagluto ako. Hindi na, ano ka ba? Nakakahiya naman masyado. Nakikituloy na nga lang ako sa bahay mo tapos magiging palamunin mo pa ako. Hayaan mo, kapag nakahanap na ako ng murang paupahan, lilipat din ako. Hoy girl, anong palamunin? Never ka magiging pabigat sa akin ha. BFF nga tayo, di ba? Simpleng tulong lang to sa'yo, ano ka ba? Saka kung ako sa'yo, sila ang palayasin mo sa bahay na yon. Tandaan mo, sa'yo nakapangalan yun. Wala silang karapatan sa pag-aari mo. Kakapal na mga mukha nila. Basta, ayoko na lang muna isipin yung ganyan. Mas kailangan nila ang bahay na yon dahil sa sakit ng tita at pinsan ko. Alam mo ba, ang sabi ni tita na kinukulam daw sila. Kaya nga umalis ako dun ngayon. Ako ang sinisisi nila eh. Hindi nga ako naniniwala sa kulam eh. Hindi ko nga naisipan na gawin yon. Mukha ba ako mangkukulam, te? Ay, dead ma sa kanila.
If ever na totoo mang nakulam sila, malamang karma na nila yon. Isipin mo, nagkakagano na nga ang kalagayan nila, aawayin ka pa nila? Ay, hayaan mo na lang sila. Mas magandang dito ka na lang muna para may kasama rin ako. Mag-isa lang ako rito eh. Ay, nakakatuwa naman. Housemates na tayo. Magkasabay tayong papasok at uuwi. Napangiti na lang si Kraiza, kahit na ang utak niya ay nasa mga kamag-anak niya pa rin. Habang lumilipas ang mga araw, nagiging maayos na ang takbo ng buhay ni Kraiza. Para bang nagiging maluwag na ang takbo ng swerte sa kanya. Maayos sa trabaho at nakakapag-focus na rin siya sa kanyang pag-aaral. Hindi na siya nakakaramdam ng sakit sa pisikal man o sa emosyon. Isang araw, nakatanggap siya ng balita tungkol sa kalagayan ng pinsan at tita niya. Hindi na raw kasi sila gumaling at naging mas malala pa ang sakit nila nang magpagamot sila sa isang albularyo. Bumagsak daw ang katawan nila at nasa bingit na ng kamatayan, lalo na ang pinsan niyang si Cassie. Huy, nakikinig ka ba sa akin? Kanina ka patulala dyan, ni hindi mo ginagalaw yung pagkain mo. Ano ba iniisip mo? Ano bang kinukwento mo? Sorry hindi ko narinig. Ulitin mo na lang. Ay, hindi na. Pero ano bang dahilan kaya kanina ka patulala? Kanina ko pa yan napapansin eh. Simula nung nakausap mo yung dati niyong kapitbahay. Don't tell me may sinabi yun sa'yo. Kilala kita, alam ko na agad kapag tahimik ka. Iniisip ko lang ang tita at pinsan ko. Nabalitaan ko kasi ang nangyayari sa kanila eh. Gusto kong bumalik sa bahay para alagaan sila. Kaso, natatakot ako na baka magalit lang sila sa akin. Tapos maging dahilan pa ako sa ikapapahamak nila. Ano kayang pwede kong gawin, no? Nagpadala na ako ng pera kay Tito Jojo para may pandagdag sa gastusin nila. Maliit na halaga lang yun pero alam kong makakatulong yun kahit na papaano. Bakit ba hanggang ngayon nag-aalala ka pa rin sa kanila? Kahit na wala naman silang pakialam sa'yo. I mean, siguro kung nagkapalit kayo ng sitwasyon, baka pinabayaan ka na nila. Tapos ikaw itong tumutulong sa kanila, sinisiraan at kinagagalitan pa? Ganun talaga siguro ang ugali ko. Ewan ko rin ba? Kasi ang alam ko, hanggat kaya kong tumulong, yun ang gagawin ko. Kung nature ko talaga ang maging mabuti sa kanila, kahit na gaano sila kasama sa akin, hindi ko naman yun maaalis sa sarili ko. Saka, kadugo ko sila. Hindi na kumibo pa si Bella dahil kahit naman anong sabihin niya, hindi naman makikinig sa kanya ang kaibigan. Habang tumatagal ang pananatili ni Kraiza sa bahay ng kaibigan niya, mas lalo naman siyang hindi napapanatag sa kalagayan ng kamag-anak niya. Linggo at wala silang pasok. Nais ni Kraiza na umalis para puntahan ang tita at pinsan niya. Kaya kumatok siya sa pinto ng kwarto ng kaibigan pero walang sumasagot. Ilang beses siyang kumatok bago niya pinihit ang seradura. Pagbukas niya, wala si Bella. Saan kaya nagpunta yun? Bakit wala yun sa kwarto niya? Teka, ano yun? Kandilang itim? Ano naman ginagawa niya sa kandilang itim? Hindi napigilan ng dalaga na maglakad papunta roon, kung saan ikinagulat niya ang kanyang natuklasan. May 2 kandila na nakapatong sa litrato ng tiyahin at pinsan niya. Nagtangka siyang hawakan yon nang marinig niya ang yabag mula sa likuran niya. Sa kanyang paglingon, si Bella ang bumungad. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka pumasok sa kwarto ko? Bakit may ganito ka sa kwarto mo? Anong ibig sabihin nito? Teka, huwag mong sabihin ikaw ang kumukulam sa kanila. Bella, anong ginagawa mo? Bakit? Paano? Wala yan. Hayaan mo na yan. Sige na, lumabas ka na nga ng kwarto ko. Umamin ka na. Ikaw ba ang gumawa sa kanila nito? Kaya ba nagkakaganon sila? Mangkukulam ka? Hindi na nakapag-isip pa si Bella ng idadahilan niya dahil huling-huli na rin siya sa akto. Kaya inamin na niya kung ano talaga ang ginawa niya.
Ipinaliwanag niya kay Krysa ang naging dahilan kung bakit niya kinulam ang kamag-anak nito dahil naaawa na siya sa ginagawa sa kanya ng mga ito. Gusto niya lang naman na maibalik sa kanila kung ano man ang ginagawa sa kanyang kaibigan. Bilang pagbibigay na rin ng hustisya sa ilang taong pangmamaltrato ng tita at pinsa niya. Alam mo bang hindi tama ang ginawa mo? Oo, nagpapasalamat ako dahil concern ka sa akin. Pero masama yan. Kumapit ka sa itim na kapangyarihan. Hindi tayo lumalaban ng patas. At ayaw kong mapahamak ka rin dahil lang sa pagtulong mo sa akin. Dahil paano kung balikan ka ng sumpa? Ayoko mapahamak ka. Dahil hindi ka lang basta kaibigan para sa akin. Tinuturing na kitang kapatid. Please, itigil mo nang ginagawa mo sa kanila. Bawiin mo na yan. Hindi ko pwedeng bawiin yan hanggat hindi ko nakikitang nagbabago sila. Dahil sa oras na mawala ang kulam sa kanila, ikaw ang babawian nila. Alam ko yon dahil hanggang ngayon puno sila ng galit sa'yo. Please, nakikiusap ako sa'yo. Ay sorry, hindi talaga pwede. Mangyayari lang yun kapag nagbago na talaga sila. Dahil kasabay na yun sa ritual na ginawa ko. Sa katunayan, may hangganan din ang paghihintay para sa pagbabago nila. Sa oras na maupos na ang kandila, hindi na mababawi ang kulam sa kanila. Kasabay na tatangayin ng sumpa ang mga kaluluwa nila. Bella, ano bang pinaggagawa mo? Ano ba yan? Pare-parehas na tayong dawit dito. Ano nang gagawin ko? Ikaw walang dapat na gawin, pero sila meron. Kailangan nilang tanggapin at aminin ang pagkakamali nila. Pasensya ka na ha, pero para sa iyong ginawa ko. Ayokong nakikita kang pinahihirapan ng mga taong dapat tumutulong sa iyo. Pasensya na talaga. Naiwang tulala ang dalaga habang iniisip ang mga natuklasan niya. Ayon kay Bella, nasa pamilya nila ang pagiging mangkukulam. Natutunan niya yon sa kanyang lolo. Hindi naman daw niya yon ginagamit sa lahat. Sadyang napilitan lang siyang gawin yon sa kamag-anak ng kaibigan niya para bigyan sila ng matinding leksyon. Sa paglipas ng mga araw, napapansin ni Krysa na nauupod na ang kandila. Isang beses pa ay kinausap niya ang Tito Jojo niya upang kumustahin ang mag-ina nito, pero iisa lang din ang isinagot nito. At sa balitang natanggap niya, hindi na raw gumaling ang sugat ng dalawa, kahit na ilang albularyo pa ang kanilang kausapin. Paulit-ulit lang na sinasabing malakas ang ritual na ginawa sa mga ito, pero maaari pa yung maagapan kung alam nila sa mga sarili nila kung ano ang dapat gawin. Pasensya na po talaga kayo, Tito Jojo. Ayan lang po ang maitutulong ko sa inyo. Sa katunayan nga po, gusto ko sanang tulungan kayong alagaan sina tita. Kaso, baka mas lalong lumala ang kalagayan nila. Alam niyo naman po na galit sila sa akin. Salamat dito, Krysa. Nakakahiya nga sa'yo dahil kahit na wala ka na sa bahay, natutulungan mo pa rin kami. Ilang beses ko na silang kinakausap at sinasabi ang mga ginagawa mong tulong. Ang daming nagawang mali sa'yo na mag-ina ko, pero hindi ka nagbabago. Napakabuting bata mo pa rin. Wala na po yun, Tito. Basta ang gusto ko po, maging maayos sila. Sana naman po, gumaling na sila. Sa totoo lang, nawawala na ako ng pag-asa, lalo na sa kalagayan ng pinsan mo. Naluluha na nga lang ako sa tuwing nakikita ko siya eh, kasi hirap na talaga siya. Salamat ulit, Krysa ha. Alis na muna ako para makabili ng pagkain. Ngumiti lang ang dalaga at tinapik ang balikat ng tiyuhin para pagaanin ang kalooban nito. Sa pag-alis ng kanyang tiyo Jojo, napatingin siya kay Bella na bakas din ang awa. Alam ng dalaga na siya ang dahilan kaya nagkagano ng kamag-anak niya, pero kahit naman anong pilit niya kay Bella, hindi ito pumapayag na bawiin ang kulam. Sa paglipas ng mga araw, nabigla si Krysa nang maabutan ang kanyang tita Nida kasama ang asawa niya. Kanina pa sila naghihintay sa iyo.
O sige, maiwan ko na muna kayo. Ano pong ginagawa niyo rito? Pasensya na po, ngayon lang ako nakauwi. Dinaanan ko po kasi yung isa ko pang trabaho. Kumusta na po kayo, Tita Nida? Dapat po hindi na kayo dumayo rito. Sinabihan niyo lang ako kung gusto niyo ako makausap para po ako na ang nagpunta sa inyo. Nakakaya naman sa'yo kung maaabala ka pa namin. Gusto ko rin makausap ng tita mo. May mga gusto siyang sabihin sa'yo. Tungkol po saan? Nakapag-usap na kami ng asawa ko. At sa mga pinagdaraanan namin, alam kong tama nga siya na ang dami naming maling nagawa sa'yo. Sa mga nagdaang araw na naghihirap kami, hindi mo kami pinabayaan. Kaya maraming salamat, Kraiza. At patawarin mo sana ako sa mga nagawa ko sa'yo. Sa katunayan yan, umamin na sa akin ang pinsan mo na siya talaga ang nagnakaw ng mga alahas ko at kumukupit ng pera sa akin dahil ginagamit niya sa panlilibre sa mga kaibigan niya. Ang laki ng pagkakamali ko sa'yo dahil hindi man lang kita pinakinggan. Patawarin mo ko, Kraiza. Hindi ka agad nakakibo si Kraiza. Napatingin lang siya sa tiyahin niyang nangangayayat na dahil sa sakit na nararamdaman niya. Sinabi rin ng tita Nida niya na mas malala na ang kalagayan ng pinsan niya dahil nakaratay na lang ito sa higaan. Hindi rin nila alam kung hanggang kailan na lang maaaring tumagal ang buhay niya. Dahil sa mga narinig ng dalaga na antig ang kanyang damdamin, hindi niya napigilan na maluha. Alam ko na mahihirapan kang magpatawad ngayon, pero sana dumating ang araw na magkaroon ulit kami ng puwang sa puso mo. Tunay ang paghingi ko ng tawad sa'yo at ang pagsisisi namin ng anak ko. Malaking aral ang nangyari sa amin dahil akala namin palagi kaming malakas at kami dapat ang nasusunod. Pero ngayon na bumabaliktad na ang mundo, nalaman namin kung paano dapat magpakumbaba. Maraming salamat sa lahat, Kraiza. Sa pagtitiis sa ugali namin, sa pagmamahal mo, at sa mga naitulong mo. Wala na po yun, tita. Hindi po ako pumalya sa pagdarasal na sana ay gumaling na kayo. Dahil nais ko pa rin makasama kayo at makita ang pagbabago ninyo. May pagkakataon po talaga na nagiging masama ang isang tao. Pero hindi ibig sabihin nun ay panghabang buhay na yon. Masaya po akong nalaman niyo ang pagkakamali niyo at gumagawa kayo ng paraan upang ihingi yun ng tawad. Huwag na po kayong mag-alala. Bago ko pa po marinig ang paghingi ninyo ng tawad, matagal ko na pong ibinigay ang kapatawaran sa inyo. Sana po ay gumaling na rin si Cassie dahil bata pa siya. Marami pa siyang aral na pagdaraanan sa buhay niya. Maraming salamat, Kraiza. Maraming salamat. Mahigpit na yakap ang ibinahagi ng tiyahin kay Kraiza. Hindi na rin napigilan ni Bella na maiyak. Nakatayo lang siya sa hindi kalayuan. Nakikita niya ang sinseridad sa paghingi ng tawad ni Nida. Kaya maging siya ay tinanggap yun. Matapos ang usapan at patawaran, umuwi na ang mag-asawa na may kagaanan ng kalooban. Ang magkaibigan naman ay nag-usap tungkol sa kulam na ibinigay ni Bella sa mga kamag-anak ng kaibigan. Ano na ang mangyayari sa kanila? Alam mo, sa totoo lang, naihabol ng tiyahin mo ang paghingi ng tawad para maisalba ang anak niya. Kasi tignan mo, Kandila, mauupos na pagdating kay Cassie. Ang ibig sabihin ng pagtigil ng pagtunaw ng mga kandila nila, totoo ang pagsisisi ng mag-ina sa mga ginawa nila sa iyo. Ang ibig mong sabihin na wala nang kulam sa kanila at gagaling na sila? Ganun na nga, pero it takes time para sa healing nila. Ay naku, swerte pa rin sila ha, dahil hindi nila bibit-bitin ang sumpa ng panghabang buhay. Napatango na lang ang dalaga dahil sa paliwanag ng kaibigan niya.
Sa mga araw, linggo at buwan na lumipas, nakakausap na ni Kryza ang mga kamag-anak niya. Maging ang pinsan niya ay humingi ng tawad sa kanya. Napapansin na rin ng dalaga ang pagbabago sa kalusugan ng mag-ina, maging ang pag-uugali ng mga ito. Pinapabalik na rin siya sa bahay nila, pero hindi muna ito ginawa ng dalaga. Sa katunayan, wala naman na siyang galit sa mga yon, pero nais na niyang bumukod. Sigurado po ba kayong ibibigay niyo na sa akin ang bahay na to? Saan naman po kayo titira? Ayos lang naman po sa akin na dito na lang muna kayo para po hindi na rin kayo gumastos sa pag-upa ng bahay. Oo, sigurado na kami, dahil iyon naman talaga ang bahay na ito. Ikaw ang dapat na nakatira dito, hindi yung ikaw pa ang lumalayo. May nakita na kaming bahay na lilipatan namin, huwag ka na mag-alala pa. Hayaan mo, pwede ka rin magpunta doon minsan. Malapit lang din naman yun dito saka para na rin sa bagong simula, di ba? Ganun ba? Sige, kung yan talaga ang desisyon ninyo. Pero bago yun, sana nandito kayo sa graduation ko. Oo naman, hindi naman kami mawawala. Kami ang pamilya mo, hindi ba? Siyempre, palagi kami nakasuporta sa'yo. Alam mo namang proud na proud kami sa'yo. At kung kailangan mo ng gabay at payo, andito lang kami palagi para sa'yo. Isang pamilya tayo, di ba? Napakagaan sa kalooban ng dalaga na naririnig niya ang mga salita na ito na nanggagaling sa kanyang tiyahin. Matagal na niyang pangarap ito, kaya hindi siya sumusuko sa ugali ng mga ito. Dahil alam niyang sa kabila ng pangmamaltrato sa kanya, may katiting pa ring naiiwan para masabing iisang dugo ang nananalaytay sa kanilang mga ugat. Sa paglipas ng panahon, naging bukas na ang mga kamag-anak niya para sa kanya. Nagkaroon na siya ng kakampi at naranasan na niya ang turing ng isang pamilya. Naging magkasundo na rin sila ng pinsan niya na para na silang magkapatid. Sa dami ng mga pinagdaanan nila, pagpapatawad pa rin ang naging dahilan ng paglaya nila. Pinatunayan nilang wala pa ring hihigit sa pagkakaisa ng pamilya. Ilang taon pa ang lumipas, naging matagumpay sa buhay ang magkaibigang Kryza at Bella. Sabay din nilang tinahak ang mundo ng magkasangga. Isa ring patunay na ang pagiging pamilya ay hindi lamang nag-uugnay sa lagkit ng dugo, kundi sa samahang pinagtitibay ng tiwala. Tumigil na rin si Bella sa pangkukulam niya dahil sa tulong ng kaibigan niya. Lahat sila ay namuhay ng payapa at masaya.